mag-istorya tayo, o mag-istorya ta. Mag-istorya ta. Pag-usapan natin, gagawa tayo ng mga post-election analysis. Ang unang pag-uusapan natin sa ating post-election analysis, itong pagkapanalo ni Cagayan de Oro City 1st District Representative Attorney Lordan Suan laban kay Barangay Carmen Chairperson Kikang Kapkik Uy na talagang gitgitan yung laban ng istorya. We will analyze bakit naging ganun ang resulta. Bakit nanalo si Congressman Suan kay Barangay Chairperson Kikang Uy na parang gitgitan lang yung laban, mga kaistorya. But before that, mga kaistorya, ay hindi pwedeng hindi tayo uminom ng Genesis Organic Spirulina kasi ang Genesis Organic Spirulina ay napakagandang food supplement ito. Ito ay organic at hindi ito synthetic. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan dahil ito ay itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Mabibili ito online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Hanapin niyo po ha, Genesis Organic Spirulina. Ang dekalidad na spirulina ng bayan. Inom muna tayo ha, para maganda yung ating magiging punto sa pag-uusapan natin. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. This program is brought to you by Virginia Food Incorporated, Basta Hotdog, Virginia. Nasa mga 4,000 or less than 4,000 lang ang lamang ni Congressman Attorney Lordan Suan kay Barangay Chairperson Kikang Uy sa laban sa 1st District ng Cagayan de Oro City Congressional Seat. Ang tanong, mga kaistorya, bakit nanalo si Congressman Lordan Suan laban kay Kikang Uy? At bakit muntik nang matalo ni Kikang Uy si Congressman Lordan Suan? At bakit natalo si Kikang? Ayan ang pag-uusapan natin. Ito, mga kaistorya, ay personal analysis lang ito ni Papa RD ha. So, you may agree or disagree with me. Okay, ang unang tanong, mga kaistorya, bakit nanalo si Congressman Suan laban kay Barangay Chairperson Kikang Uy? Gayong si Congressman Lordan Suan ay pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May mga congressmen sa ibang mga distrito na noted na anti-Duterte, hindi nanalo. Si
Congressman Dan Hernandez, hindi nanalo. Si Congressman Benny Abante, hindi rin nanalo. Si Congresswoman Stella Kimbo, marami pa. Even si Governor Gwen Garcia sa Cebu, hindi rin nanalo. Pero bakit nanalo si Congressman Lordan Swan? Ang analysis ko dyan, mga kaistorya, dahil sa trabaho ni Congressman Lordan Swan, yung kasing kalagayan ni Congressman Lordan Swan nung this election, it's between projects and services versus impeachment. Yun ang pinag-isipan ng mga Cagayanon kung ano ang mas mabigat, yung impeachment or yung mga proyekto at serbisyo na nagawa ni Congressman Lordan Swan sa Distrito 1 ng Cagayan de Oro City. Bagaman si Congressman Lordan Swan ay identified na sa administrasyon, pero hindi naman natin may pagkakaila, mga kaistorya, maraming nagawa si Congressman Lordan Swan na mga proyekto dito sa Cagayan de Oro City sa 1st District. Marami. Sa maalala ko lang, maraming mga naipatayong mga buildings para sa mga IPs, merong libreng interment building, may mga road construction projects, mga footbridges, at marami pang iba, housing. Hindi pa kasama doon yung mga pagtulong sa mga nangangailangan, yung mga malalaking hospital bills, yung mga gamot. Kasi kung magpunta ka sa opisina ni Congressman Lordan Swan dyan sa Tingog Party List Office, mababait yung mga tao. Mababait. Kahit marami ang mga tao, ay hindi nawawala yung composure ng mga tao doon. Kaya yun ang talagang pinag-iisipan ng mga Cagayanon. Alin ang mas matimbang, impeachment or mga nagawa ni Congressman Lordan Swan? Ang desisyon ng taong bayan dito sa Cagayan de Oro City, mas mabigat yung mga nagawa ni Congressman Lordan Swan. Aside from the projects, mga services, ay marami pa siyang naipasang mga batas dyan sa lower house. Talagang naisabatas niya. At marami din siyang mga nakapending na mga house bills, in which yun naman talaga ang role ng isang congressman. Ang isang congressman, mga kaistorya, hindi lang yan paupo-upo dyan sa Congress. Dapat talagang gumawa ng batas yan. Dapat gumawa ng batas yan. Yung congressman, dapat yun isa sa ano ang magiging katuturan ng isang congressman kung hindi gagawa ng batas. And si Congressman Lordan Swan, in fairness, maraming mga bills na ginawa at ang karamihan doon naging batas. At ang congressman din naman ang role ng isang congressman sa isang distrito ay ipinakikipaglaban niya ang kanyang distrito para magkaroon ng maraming mga proyekto, karoon ng maraming pondo para sa mga proyekto at serbisyo sa kanyang distrito. Hindi ko pa na-mention yung mga scholarship programs ni Congressman Lordan Swan. Kaya siya nanalo. Tinimbang yung impeachment at nagawa niya sa distrito. It happens na mas mabigat yung nagawa niya sa distrito. Pero, ganito, bakit, ito na muna. Pero bakit gano'n na lang ka
Bakit yun, ganun na lang kagitgitan yung laban? Muntikan eh. Kumbaga, muntikang nadali din si Congressman Lord Swan ni Kikang Uy. Nasa mga 3,000 plus lang yung lamang eh, di ba? Mga kaistorya. Hindi talaga landslide. Talaga siya, gitgitan yung laban. Kasi aminin na natin mga kaistorya, nagkaroon din ng epekto sa part ni Congressman Lord Swan. Nagkaroon din ng epekto sa part ni Congressman Lord Swan yung pagpirma niya sa impeachment case ni Sara Duterte. Kasi hindi natin may pagkakaila na dito sa Cagayan de Oro City, dito sa Misamis Oriental, marami din ang mga sumusuporta kay Tatay Digong. Marami ding mga Duterte supporters dito sa Cagayan de Oro. Kaya munti ka nang matalo. Munti ka nang malamangan ni Kikang Uy si Congressman Lord Swan sa eleksyon. Di ba? Mabuti na lang at mas mabigat yung mga proyekto at serbisyo na nagawa ni Congressman Lord Swan sa Cagayan de Oro City. Kaya siya ang pinili ng mga tao. Pero yun nga, very slim lang yung lamang. Ang tanong mga kaistorya, bakit natalo si Kikang Uy? Isa sa mga nakita ko dyan, bakit hindi talaga nalagpasan ni Kikang Uy si Lordan? Kasi nung kasagsagan ng campaign, kasi, parang, di ba, sa kampo sa kabilang kampo, ginamit nila yung pagpirma ni Congressman Lord Swan sa impeachment para siraan siya, parang gano'n. Para ma-discourage yung mga voters niya. May mga naglalabasan ng mga material sa social media platform, ginamit talaga yon. Parang the image of Congressman Lord Swan was tarnished because he signed the impeachment case against Sara Duterte. Alam niyo ba kung anong nakita kong kulang? Ano ang nakita kong kulang kay Kikang Uy? Hindi kasi klaro ang stand ni Kikang Uy sa issue sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hindi klaro eh. Oo, si Congressman Lord Swan, klaro na he is for BBM administration. Klaro na hindi na siya sa Duterte kasi he signed the impeachment. Klaro talaga kung saang panig si Congressman Lord Swan. Pero si Kikang Uy, hindi klaro. Ano ba talaga ang stand ni Kikang Uy sa issue sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Hindi man niya sinabi na against siya sa impeachment case. Kumbaga sa Tagalog lang mga kistorya, namamangka sa dalawang ilog. Depende lang kung saan papabor. Isa yun sa nakaapekto sa mga decision-making ng mga voters. Siguro kung tinapangan ni Kikang Uy, nilakasan niya ang kanyang loob at sinabi niyang, I am against for the impeachment of Sara Duterte, baka iba ang naging resulta ngayon. Yun ang isang nakita kong naging problema nila. Hindi klaro kung anong stand ni Kikang Uy sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon mga kaistorya, tapos na ang laban, na proclaim na si Congressman Attorney Lord Swan for his second term as the
First District Representative of Cagayan de Oro City, and sana po kung ano yung nasibulan ni Congressman Lordan-Suan ay tuloy-tuloy lang yun, or kung ano yung nagawa niya sa first term niya, masurpass pa niya sa second term. Kasi yung congressman, 3 term yan eh. Kung gusto niyang tapusin yung 3 term niya, magtrabaho lang siya ng magtrabaho. Yun ang mga nakikita ko ngayon, mga pagbabago sa eleksyon ng Pilipinas. Marami na ang mga botante na nag-iisip. Marami na. Ang mga botante ngayon ay result-oriented na sila. Performance-based. Hindi na nadadala ang tao sa mga ganun-ganun lang. Sa mga salita-salita lang. Ang hinahanap ng tao ay resulta. At isa din sa nakita kong rason bakit natalo si Kikang Uy sa eleksyon, kasi ang perception ng mga tao dito sa Cagayan de Oro, ang mga Uy ay para lang sa Barangay Carmen. Yun ang perception. Para lang siya sa Barangay Carmen. Kapag kasi nasabing Carmen, mahal ng mga Uy yan. Aasikasuhin ng mga Uy yan. Carmen, mahal nila. Mahal ng mga Uy ang Carmen. Paano yung ibang mga barangay? Yun din ang isang nakita ko. Bakit natalo si Kikang sa ibang mga barangay? Masyadong identified ang mga Uy sa Barangay Carmen. Si Lordan kasi, kahit sa Carmen siya nakatira, pero hindi siya identified sa Carmen. Identified siya as a public servant in the 1st District of Cagayan de Oro City. Kung titingnan yung, nakita ko yung election result malaki ang lamang ni Kikang Uy sa Carmen. Nasa mga 13,000 yata. Tama ba ako? Di ba? 20,000 na nakuha ni Congressman Suan sa Carmen, pero kay Kikang Uy, 33,000. Pero paano yun sa ibang mga barangay? Marami din ang mga barangay ng 1st District. Sa ibang mga barangay, doon nanalo si Congressman Lordan-Suan. Kaya talo pa rin si Kikang Uy. Yun ang post-election analysis sa laban ni Congressman Lordan-Suan at Barangay Chairperson Kikang Uy. Sa susunod na video, panibagong post-election analysis na naman ang pag-uusapan natin, mga kaistorya. Ano masasabi mo sa pinag-usapan natin ngayon? Please write your comments below. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw ay nanonood sa aking FB page and TikTok account, please don't forget to follow, like, comment, and share. Hanggang dito na lamang po at magandang araw sa inyong lahat.